Tayo po'y tumayo as we give honor sa salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. We will finish chapter 22. So, tayo po'y magsisimula sa verse 63 hanggang 71. So, Luke 22, verses 63 to 71. Church, hear the word of the Lord. Now the men who were holding Jesus in custody were mocking him as they beat him. They also blindfolded him and kept asking him, "Prophesy, who is it that struck you?" And they said many other things against him, blaspheming him. When day came, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes. And they led him away to their council, and they said, "If you are the Christ, tell us." But he said to them, "If I tell you, you will not believe. And if I ask you, you will not answer. But from now on, the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God." So they all said, "Are you the Son of God, then?" And he said to them, "You say that I am." Then they said, "What further testimony do we need? We have heard it ourselves from his own lips." Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. I know we are familiar na marami rin sa ating mundo o kaya sa mundong ito, tayo po yung mga so-called Kristiyano at yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ano pong tawag sa kanila? Atheist. A is like the suffix that negates something. Kung tayo ay naniniwala sa Diyos na theist, at least, naniniwala sa Diyos, theo means God. Sila po ay hindi naniniwala sa Diyos kaya sila tinatawag na atheist. Pero kung hindi po ninyo alam, mukha pong hindi nagsasucceed yung mga tawag dyan, dinadrive nila na movement na magpatuloy yung impluensya ng pagkawala ng kaunawaan sa Diyos. Bakit nga po ba ayaw nila sa Diyos? Unang-una, because gusto nilang mamuhay sa sarili nilang gusto. Ayaw nila yung mga tinuturo sa Biblia. Galit sila kapag sila ay nahahatulan ng mga sinasabi sa Biblia na sinasabi ng Diyos at sila ay lumalaban sa Diyos. Pero marami pong mga atheist, prominent na mga atheist ngayon. Meron po ba kayong kilala? Yung iba? Do you know Richard Dawkins? So siya po ang at least number one na makikilala pong atheist ngayon, na very brilliant, a biologist also. Meron pa pong isa si Neil Tyson, nakalimutan ko. Pero si Richard Dawkins, alam niyo po ba na siya po ay cultural Christian na tinatawag? Na napagtanto niya na kung merong relihiyon na sasang-ayunan ko compared to other religions, yun ay yung Kristyanismo. Hindi niya na po dinideny yung Kristyanismo, bagamat hindi siya Kristiyano. Kaya sila po ay tinatawag na cultural Christian lang, na sumasang-ayon sila sa pamumuhay, prinsipyo ng mga Kristiyano, because mukhang yun ang magbibigay ng pag-asa sa mundo. Nakikitaan nila ng magandang pamumuhay ang mga Kristiyano. Especially if the Christians are like following Jesus Christ, kung paano namuhay si Jesucristo, nagbibigay ng sense sa kanila yung pamumuhay na yun. Why? Because other religions are using force so that their people will follow their religion. There are abuses. They even, use force para lang manatili sa relihiyon. Pero ang mga atheist na ito ay nakikita na si Jesus hindi gumagamit ng ganun eh.
namuhay din ng mas maayos kaysa kay mga propetang ito, mukhang mas may sense yung Kristyanismo na pwede kong i-apply yun sa buhay ko at mas magiging maganda ang buhay ko kaysa walang prinsipyo sa buhay. Isa pa po si Jordan Peterson, kilala niyo po ba siya? So siya ay tanyag din na magaling na speaker at binabrand niya na rin po yung sarili niyang cultural Christian. Lumalabas po ang trend ngayon ay nanunumbalik na yung pag-accept ng kaunawaan sa Diyos. Dumating po tayo sa punto ng postmodernism na marami pong mga hindi na naniniwala sa Diyos. Pero nagkakaroon po ng trend ngayon na bumabalik yung pag-accept ngayon sa knowledge ng God. Lumalabas po dahil nga po sa katotohanan ni Jesus, yung buhay po niya at yung mga buhay ng mga sumusunod sa kanya, mga mananampalataya, ay napapatotoo po ito. Na iti-testify po nila. Kahit sirain pa ng marami yung katuruan ng Ebanghelyo, katuruan ng Biblia, sirain po nila mismo physically yung Bible, ang dami pong mga naitago sa kuweba na mga tawag nito, manuscripts, kopya ng mga scribes. At marami pa rin po ang hindi napapatinag o kaya nagpapatinag kahit po sa history ng simbahan. Maraming mga naging martir na tinayuan yung pagkamatay sa pananampalataya dahil alam nilang totoo si Jesucristo. Lumalabas po na wala pong basta makakasira sa Kristyanismo, lalong-lalo na sa pamumuhay ng mga taong naniniwala kay Jesus. Gaya ng kung paano pinangunahan ito ni Jesus. Si Jesus po yung masasabi nating naging modelo dito, na hindi rin siya nagpatinag at hinarap niya yung kasamaan ng mga tao at pinili niyang mapako sa krus for the sake of upholding the truth of the gospel. Kaya nga po magandang simbolo ng Kristyanismo yung krus na na-encapsulate doon, especially the message of the crucified Christ as the real hope for humanity. Kaya ang sermong ito ay pinamagatan nating base sa ating teksto na let suffering testify. Let suffering testify. Although we are not Stoics na tinatawag, yung mga Stoics, yung parang pinapatay nila yung emosyon nila, yung karamdaman nila, hindi, okay lang magdusa kasi yun ang tamang pamumuhay. Hindi naman natin pinipili yung suffering. But if because of our faith we will be led to persecution, let it be so for the sake of its testimony na totoo ito at hindi ko ito, kumbaga, ikakaila. Ayan. Tulad ni Jesucristo sa teksto. So ang sentral na mensahe po ng ating mensahe o ng ating sermon ay confessing Jesus is the Christ, ang Kristo ang Mesiyas, exposes the wickedness of those who resist it, yet suffering in their hands testifies its truth. Sorry for long central message today kasi hindi ko po basta pwedeng isa lang ang bigyang kong pansin. Makikita po natin dito na si Jesucristo ay, yes, are you the Messiah? Are you the Son of God? You say that I am, but in his answer, he is indeed the Messiah, the divine Davidic Messiah. At dahil po sa pagpapatotoo niya nito, ano pong naging resulta? Lumabas po yung wickedness ng mga tao, ng mga humahawak kay Jesus. They illegally treated Jesus kahit po dinala pa sa konseho. Dahil galit sila sa pag-claim ni Jesus na siya nga po ang Kristo. Pero ang sino man na maghihirap sa kamay ng mga taong ito ay magpapatotoo ng katotohanan nito. Okay. That's why
Hindi ko nga po again, basta mapuntahan lang yung isang ideya dito. That's what we can learn in the text. Makikita ang tatlong marka sa teksto patungkol dito. So what I did, I want to give probably emphasis doon sa mga naging reaksyon ng mga tao po kay Jesus out of his confession or out of his standing firm sa claim na siya po ang Kristo. So una, in verses 63 to 65, ito rin po yung marka na pwede po nating maranasan. Cruel mockery. Cruel mockery in verses 63 to 65. Makikita po natin dyan na si Jesus ay binastos, dinisrespect. Kayo po ba na tila sa inyong tahanan, mga magulang ay babastusin ng inyong mga so-called mga inaalagaan, na pinapakain, na pinapalaki, at hindi kayo tatratuhin na parang kayo ay dapat respetuhin? Ano pong mararamdaman ninyo? How much more the God who created all things, who subjected himself sa hands ng mga taong ito, ano po yung mararamdaman ninyo? I want to meditate actually on how Jesus received it. No? So ito po lumabas yung cruel mockery ng mga taong ito because of faith. Pangalawa, in verses 66 to 69, I called it insincere query. Query is like a question or asking a question. Pero yung pagtatanong nila ay hindi naman talaga ginagawa nila yun dahil gusto nilang malaman kung siya nga ba talaga ang Kristo. Well, they're doing it as a trap because nasa legal na po na pagdinig, kumbaga, si Jesucristo at kumukuha sila ng ebidensya na maipipresenta sa mga Romano. So, these people will ask, even, let's say, by implication, will ask about our faith. Ayaw naman talaga nilang malaman yung totoo nun eh. In the first place, you will not believe. Pero tingnan po natin. So, insincere query. At pangatlo, outright bigotry. That's the word I think that we can use. Di ko muna i-explain yung bigotry to keep you listening. No, sa pangatlo ko, sa point number 3 ko yan i-explain. Pero anyway, that's the word. Outright bigotry. So magsimula po tayo sa una, cruel mockery. Sa puntong ito po, tuluyan na po na wala nang sumusunod kay Jesus. At least sa salaysay ni Lucas. Natapos po yung connection ni Jesus, at least sa presensya ng kanyang mga disipulo, nung si Pedro, nang siya po ay maput into spotlight sa kanyang pag-deny kay Jesus, hindi niya po kinaya at umalis na po siya doon sa lugar kung nasaan si Jesus at ang mga tao. He went away. Natila, pagtukoy din po iyon ng buong naging desisyon ni Pedro na tila, wala na tayong connection o Diyos. Oh, Jesus, hindi kita kilala. I denied you. I'm sorry, it seems this is the end. At umalis po siya. So the picture here is Jesus is being left by all his disciples unless sa saad ni Juan, siya po ay nananatili. Still somewhere in the scene or somewhere near to Jesus. Dito, nagsimulang humarap si Jesus sa mga serye ng paglilitis. Before the Sanhedrin, before Pilate, and before Herod later on. Until he will be delivered to be crucified. So nagsimula po ito, if we will also keep on track yung pag-aresto kay Jesus na mukhang late night, umabot po ng madaling araw kahit po sa puntong ito hanggang umabot ng umaga when day came, sabi po dito.
And during this time, illegal po na magkaroon ng proseso ng paglilitis. Kaya hinihintay actually nila yung pagdating ng umaga as the office hours, kumbaga, na opisyal na dapat doon gawin ang paglilitis. Kaya po, if we can imagine, wala pa po yung proper hearing at this time. They are taking hold of Jesus until madala po siya sa proper, kumbaga, place of hearing. Kaya po, ang nangyari in verses 63 to 65, imagine, now, sabi po dyan, dito, the men who were holding Jesus in custody were mocking him as they beat him. They also blindfolded him and kept asking, it's like ganito, prophesy, who is it that struck you? O kaya, a beat na gumamit ng weapon. And they said many other things against him, blaspheming him. You're the Messiah, right? You can do this, you can do that. Sige nga, sino yung sumuntok sa'yo ngayon? Yan, sa mga sandaling ito po, hindi pa po na-hand over si Jesus sa mga mas nakatataas na otoridad. Sino po sa tingin natin ang humahawak pa sa kanya sa mga oras na ito? Jews, mga Hudyo. Lumalabas, ang gumagawa ng ganitong hindi magandang pagtrato ay mga tao na nasa linya ni Abraham na nagsasabing sila ang matuwid na race. Sila pa rin ang mga sundalo ng mga Pariseyo kasama ng ibang mga tao ang gumagawa ng pagmamalupit na ito kay Jesus. Ayon po sa Jewish law, no, if not the Mosaic law, sa kanilang batas, ng mga Hudyo, ang legal po na pagsasagawa ng parusa ay hindi po sa pribadong setting, sa publiko. Dapat po yun ay maisagawa sa marami. At yun po ay para makita kung naisasagawa ba ito ng tama o mali. Ang kanilang batas din ay may layunin pong respetuhin yung karapatan ng mga inaakusa. Ibig sabihin, yung human rights ay concern din po ng Jewish law. Ayaw nilang i-violate yung human rights. Naabusuhin lang yung walang kalaban-laban. At ang Jewish law, if we may say, ay meron po silang goal na maiayos yung inaakusa. Hindi basta kondinahin. Sabi po yan at least ng historian na si Craig Kinner. Subalit malinaw na nilalabag nila ito. At sila ang tunay na karapat dapat mapanagot. Tama po ba? Sila yung gumagawa ng mali eh. At hindi yung inaakusa nila na hindi nga po lumalaban. Yung pagsasagawa ng law, their Jewish law na tinatawag, bina-violate nila mismo. At inaakusahan yung isang tao na tila siya yung lumabag ng kanilang law. Lumalabas sa kanila ang katotohanan na sila ay walang tunay na kaugnayan na hindi talaga nila na irerepresenta ang Diyos sa kanyang katuwiran. That's why I said earlier, sila pa yung gumagawa nito. Mga Hudyo na parang gustong i-separate talaga ng Diyos than any other people. But if we will come to think of it, me myself, probably, kung meron akong kinagagalitang tao, kahit siya pa ay nakatataas sa akin, it's hard na parang gawin yung sasaktan yung isang tao. Now, we have to realize
that they are not just hurting an ordinary man, they are hurting the Creator itself, the God of the universe, at hindi lang po yun, ang Diyos na may hahawak sa kaluluwa ng lahat ng tao. Isn't that scary? Na siya yung may hawak, kayang may gawin sa kaluluwa mo eh. Siya pa yung ginagawan mo ng ganyan. That's why, imagine, hey, who is it that struck you? You know what? Later on, sa judgment day, akala mo hindi kita kilala? Kilala kita at alam mo ba kung ano na ang kahahantungan mo ngayon? Akala mo papalampasin lang yon ng aking katuwiran at hustisya. Later on, they will receive kung ano yung nararapat sa kanila. Even at this point in time, akala nila, hindi Diyos si Jesus. Kumbaga, do not mess up with the Holy God. Nakakatakot po ito. Sabi rin yun nga sa Hebrews, no? Hindi man nila ito right away marireceive, pero it is fearful that men will fall in the hands of a holy God. Hindi man sila maparusahan ng kapwa-tao, pero kung sila mismo ay, ang tatanggapin nila ay mismo nanggaling sa Diyos, mas nakakatakot po yun. Hindi man dumaban si Jesus. It seems na parang, I cannot also imagine paano tinanggap ni Jesus po ito. Sabi ko nga po, ako nga lang, may nag-cut lang ng ganun, parang inis na, no? I cannot imagine the gentleness of Jesus. Yung capacity ni Jesus na i-endure yung sakit, kahit yung pambabastos. Grabe pong pagpapakita ng katuwiran ng ginagawa ni Jesus dito. Na wala po siyang ginagawa. Pero hindi po siya nagpatinag na tila, sige, talunan ako. It is like, give all you want. Do what you want. I'll receive it. Ang tanging tugon ni Jesus ay tanggapin lamang ang mga ito nang may pagtitiwala sa hustisya ng Diyos. He is entrusting everything to God. Ipinamalas ni Jesus na ang pagtanggap at pagpapasakop sa malupit na pangungutya ng mga taong galit sa Kanya, ay kapahayagan ng Kanyang tunay na kadakilaan at ng kanilang kasamaan. Yes, these people are so blinded in seeing the glory that the Father has given, let's say. They are blinded, yet in this way, yung pagtanggap ko ng mga kasamaan ng tao ay pagpapakita ng aking tunay na kadakilaan. I'm willing to receive all of this. At pagpapakita ng kanilang kasamaan. Alam niyo po yung sinasabi din ni Paul na, of course si Jesus may sinabi, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay in return. Si Pablo naman, sinasabi niya na, continue to do them good works, kung sila ay ginagawan ka ng masama, so that you will heap burning coals in their heads. Ginagawan ko na to ng masama. Ginagawan pa rin ako ng mabuti. Nakakainis na yun Nainis pa sila sa kabutihan. Well, Jesus is like doing nothing to expose their evil and to show His greatness. And ito po yung isa kong gustong i-quote na intelligent person. So, you can contest kung siya nga ba ay intelligent o hindi. Sabi ni Albert Einstein, weak people, revenge. Strong people, forgive.
intelligent people ignore. That tells me how weak I am, actually, in my response naturally. Nung nakita ko yan, okay, I cannot argue with this man. He can be like that intelligent for him to do such things na, or to do nothing at all. Actually, gusto ko po ito na, gusto kong maalala ko lagi ito na ma-reflect ano nga ba talaga ako in my responses. Bagamat hindi po natin alam yung konteksto dito ni Albert Einstein, but I think he was able to figure out the way to life, the way to living, dahil si Jesus po ay nagpamalas din po nito, masasabi natin. At some point, although his righteousness and justice is the foundation of his throne, sabi sa Psalm, hindi naman na nangangahulugan na hindi mapapanagot yung mga taong ito. Yes, you can ignore, but in ignoring these people, it is an act of entrusting them to the justice of God. Kayo, O Diyos, ang bahala sa kanila. Pero mas Christ-like, of course, Jesus Himself, ang may ganitong katangian. Hindi basta dahas ang solusyon sa kasamaan, kundi pagtanggap nito bilang kapahayagan ng tunay na katuwiran. The true righteousness, it seems, is by receiving the evil of men. This is again Christ-like. Not earthly even. Walang ganitong tao, no? It comes from the righteousness of Christ. Ito mismo ang pinapahayag ng kapangyarihan ng krus. That's why I love the symbol of the cross. Everything is like encapsulated in that symbol. The righteousness, the love, grace, and justice kissed with each other na tinatawag. Yan po yung una. So, cruel mockery at pangalawa, insincere query. Sunod na nangyari sa verses 66 to 69, basahin po natin, when day came, sa ibang translation, early morning, sa Tagalog, umaga, ganyan po, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes, matataas pong otoridad. And they led him away to their council, and they said, if you are the Christ, tell us. But he said to them, if I tell you, you will not believe. If I ask you, you will not answer. But from now on, the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God. Ito, imagine po natin ito, no? Matapos po yung pag-aresto nung gabi, pagdadala sa tahanan ng high priest, no? Dinala po sa high priest house, sabi po sa previous verses, at itong nangyaring pangungutya, mockery to Jesus, finally, dumating na po siya sa official na hearing. Official hearing. Official na pagdinig o paglilitis. Dahil nga dumating na yung umaga. Pinapakita rito na sa buong mga nangyari, official hearing, therefore everything that happened at night ay hindi official. Therefore, lumalabas po, illegal ang lahat ng ginawa po nila kay Jesus. Ang naging tanong ng konseho, kung si Jesus ba ang Mesiyas, ay kaparaanan po nila para mapanagot si Jesus sa pamamagitan ng ebidensyang pag-amin niya mismo rito sa opisyal na pagdinig at gamitin ito sa mataas na otoridad ng Roma. Dahil ang sino mang umaangkin ng mas mataas na katungkulan kay Caesar ay mapapanagot. Okay? Yung Christ, yung sinasabing, are you the Christ, ay hindi po ito yung
sense ng divine Messiah. Kasi po yung Mesiyas sa kanila ay tinuturing pong hari. Tapos lumalabas po, ikaw ba ay hari? Ikaw ba yung tinatawag na hari na pinropesiya na mula kay David, the Christ? So lumalabas po, if this is an official hearing, everything that you will say is an evidence that will self-incriminate you. Tama po ba? Yan ang gagamiting ebidensya na ikaw talaga ay guilty. So once na marinig nila yung pag-amin ni Jesucristo mula sa kanyang labi, that is a clear evidence na maipepresenta nila ito kay Pilate. Or kung sino man kay Herod, yung king po ng mga Hudyo. So inaantay nila yung pagsagot ni Jesus dito. That's why Jesus is like a genius himself on how he is answering here. He did not directly even say that I am indeed the Christ. Right? So, mukhang si Jesus po ay nagsasabi, I want to exercise the Article 3, Section 17 in 1987 Philippine Constitution of invoking my right against self-incrimination. Alam niyo po ba yun? Very safe yung mga answer nila. Sino man na nasa hearing, I'm invoking my rights against self-incrimination. Therefore, I will not answer. Or that's my answer. Mukhang yun pong ginagawa ni Jesus dito by implication. Pero ang totoo, ay alam niya na kahit nga po aminin niya ito, yes, I am the Christ. But you're not believing. The problem is, you're not sincere in your question, in knowing that am I really the Christ? You're not concerned about who I am, after all. Ayan po, ang totoo, alam nila ito kahit aminin niya ito at hindi naman talaga sila naniniwala. Kaya po ito ay walang sinseridad, kundi para lamang siya po ay mapanagot. Ngunit kahit aminin ito ni Jesus, sabihin niyang siya nga po ang Kristo, the truth is, hindi naman po talaga ito mabigat na ebidensya. Because later on, si Pilate, sinabi po ng mga Hudyo, he is claiming sabi po sa chapter 23, verse 2, we found this man misleading our nation and forbidding us to give tribute to Caesar and saying that he himself is king, is Christ, a king. Ano pong response ni Pilate? Sabi niya later on, are you the king of the Jews? You have said so. Sabi naman ni Jesus, I find no guilt in this man. Hindi threat, actually. Kung siya ay king ng mga Hudyo, okay, so be it. But if you are the king of Rome, ikaw ay threat. At ikaw ay dapat mapatay. Dahil wala nang ibang king, there's no other Christ, kumbaga, than Caesar. No other Lord than Caesar. So hindi po ito actually mabigat na rin, kung tutuusin, na ebidensya. Pero ito po ang ginawa ni Jesus. Yes, I'm not the Christ. Pero mas binigyan niya po ng mas mabigat na hatol ang kanyang sarili nang sabihin niya yung propesiya sa Old Testament that from now on, the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God. I am the Messiah by implication, but you're not believing. But you will see, hindi niya sinabing me, the Son of Man, look how he structured the answer in official hearing, the Son of Man be seated at the right hand of the power of God. By implication, what you will see is me sitting at the right hand of the power of God. Are you saying that you are the Son of God? Sinasabi dito, you say that I am. Dumalabas po na hindi siya yung hari, pero hindi lang basta hari, ako yung anak ng Diyos. Boom, doon nagkaroon po ng pagputok lalo, actually later on, ang mga Hudyo, dahil ang sino man na pumapantay hindi lang kay Caesar, sa Diyos,
ay mas dapat mapanagot. Pero hindi po ito sinikreto ni Jesus. Sa official hearing, dineklara po niya. Mas binigyan niya ng mas pinabigat po niya yung kaso niya. Pero hindi siya nagpatinag, sinabi niya yung katotohanan. Sa kabila ng masamang motibo ng mga taong galit kay Jesus, mas ipinahayag niya ang katotohanan kung sino siya kahit siya ay mapapasama sa kamay ng mga ito. Alam niya yung mangyayari sa kanya, pero yun yung dapat marinig ng sangkatauhan. Yun ang dapat ipahayag sa mga sa konsehong ito. Kahit ako ay mapapasama. Kahit ang mga tao ay hindi interesadong marinig ang katotohanan ni Hesukristo, karapat dapat pa ring ipahayag ito bilang pruweba ng kanilang ganap na pagtanggi. Ito po yung gusto ko ding malaman po natin. Yung gospel, yes, it is for the salvation of people, but also for the judgment of those who will not believe. Because not everyone will receive Jesus Christ, of course, by God's grace. Pero yung pagdeklara ng katotohanan ng Ebanghelyo ay para magsilbing nasabi na sa iyo yung kaligtasan, hindi mo pa rin tinanggap, therefore you are indeed guilty of judgment. That's one way of God in His sovereignty na bigyan ng hukom yung mga tao sa pamamagitan ng kaalaman ng Ebanghelyo. Kahit ang mga taong ito ay hindi tatanggapin si Jesus. Lumalabas po, this is the way of Jesus also to judge the Pharisees and the scribes. Si Jesus man ay kanilang mapapanagot. Higit na sila ay mapapanagot sa pagtanggi nila sa katotohanan ng kanyang pagiging anak ng Diyos na siyang itinakda para sa ating kaligtasan. Sila ay mas manhanagot sa ginawa ni Jesus. Gaya po ng sinabi niya sa John 9 verse 39, this verse tells us that Jesus said, "For judgment I came into this world, that those who do not see may see, and those who see may become blind." And then actually, kinakausap po niya dyan yung mga Pariseo. So are you saying we are blind? Or we see? Sabi mo yan, you say that you are. Lumalabas po, yung mga nakakaunawa sa Biblia, pero hindi nakikita na si Jesus, ang Kristo, ay bubulagin. Pero yung mga bulag na hindi nakakakita, ay siyang kahahabagan ng Diyos. At ipapakita na si Jesus ang Kristo. So the proclamation of the gospel, after all, serves for the purpose of salvation of the people and judgment to those who will not believe. Lumalabas po by implication, even if the people will not receive the gospel, we are ought to proclaim it. And let God do the work. So una po, again, cruel mockery. Pangalawa, insincere query. At panghuli, outright bigotry. Now, sa huli pong mga teksto, sa verses 70 to 71, sabi po dito, so they all said, "Are you the Son of God then?" And he said to them, "Not me, you said that says that I am the Son of God. You say that I am." Ang galing gumamit ni Jesus sa laban ng pagdilitis, ano? Kayo nagsabi niyan. Hindi siya mapapanagot. Ang galing. Then they said, "What further testimony do we need?" Wala na, natapos na, ano? "We have heard it ourselves from His own lips." But He did not really claim that He is the Christ. Technically. Pero nakita nila na inaamin ni Jesus na siya nga po ang Son of God. And that
is really a technical foul para po sa kanila. Bagamat lumalabas, hindi po sinabi ni Jesus na siya po ang anak ng Diyos. By implication, He is saying He is the Son of God. Pero hindi pa rin binigyan ng pagkakataon sa legal na paglilitis, again, hindi niya inamin by saying that He is the Son of God. Pero sa tila na pag-amin ni Jesus ay lumitaw ang kanilang galit. We can say, hindi nila matanggap na sinasabi ni Jesus, He is equal with God, the right hand of the power of God. Ito po, no, ayon po sa Cambridge Dictionary, I think this is the word that I can use. Ako lang po nakapaisip gamitin itong word na ito. Bigotry is the fact of having and expressing strong, unreasonable beliefs and disliking other people who have different beliefs or a different way of life. Whether it is religious bigotry or racial bigotry. Karaniwan po, racial bigotry sa secular. O kaya tatawagin nila na kapag ayaw nila yung opinion sa comment, you're a bigot. Kasi hindi sila nasang-ayon doon sa, especially pag sinasabi natin yung katotohanan ng Biblia, and we're somehow like telling the people who are not living rightly before God will be judged. The comment will be, you're a bigot. Pero lumalabas po dito yung bigotry ay yung pagtanggi nila kay Jesus sa katotohanan na pinapahayag ni Jesus. Outright is because up front, talagang pinapakita nila ito. So again, ito po yung lumabas sa kanila. Bagamat ang mga Hudyo ay may malalim na pagkaunawa po sa kasulatan, malalim po yung kaunawaan nila sa kasulatan, nasisira ito sa kawalan nila ng malinis na integridad sa kanilang mga ginagawa at ipinapakita. What I'm trying to say is, if they are indeed knowledgeable of the Bible, they should be able to express yung kabutihan ng sinasabi sa Biblia in their actions. But here, taliwas po yung kaalaman nila sa Biblia, sa kasulatan, sa ipinapakita nilang trato kay Jesus. In other words, lumabas po yung talagang estado ng kanilang mga puso. And then I want to quote directly yung sinabi po dito ni Norval Geldenhuis. I love yung sinabi po niya dito. So follow me along first. Not merely during the days when Jesus was admired by the masses, or even when he was alone with his disciples, did he lay claim to full divine sonship. But when he was alone amongst his enemies, with perhaps only John, the beloved disciple, in the vicinity, and when he knew that such a pronouncement would give them the final ground for having him cast out by the people and put to death, even then he declared unambiguously that he was the divine Messiah and nothing less than the Son of God. And this forms the very cornerstone of Christianity, by which it must stand or fall. Only those who believe unconditionally that he is really and truly the beloved Son of God have the right to be called Christians. In basic understanding, lumalabas po na si Jesus ay hindi lang nagproklama na siya po ang Mesiyas at anak ng Diyos sa kanyang mga malapit na kaibigan. Pero kahit po sa ibang tao na kahit kanyang kaaway, idineklara niya kung sino talaga siya. Dahil ang katotohanan na siya ang Mesiyas at ang anak ng Diyos ay pagsasabi at pag-amin na ito ang siya ang totoong Diyos. And sinasabi ni Norval Geldenhuis, this is the foundation or cornerstone of Christianity. The truth of who Jesus is.
At anuman yung mangyari, kung ikaw ay totoong Kristiyano, sasabihin at sasabihin mo ito, ano pa ang kahantungan ng buhay mo? Therefore, these people have the right to be called Christians. Tatlong marka ng kasamaan sa teksto ang ipinakita sa atin na lumitaw sa mga taong galit sa katotohanan ni Jesus. Again, as a recap, una, cruel mockery. Second, insincere query. And third, outright bigotry. If this is what happened to Jesus, expect as students, sabi nga, the students are not above his master. So whatever the master experienced, his students also will experience. At hindi pwedeng ikaw ay masigit sa naranasan ni Jesus. Lumalabas po, this will also be the life of his disciples. And clearly enough sa mga nangyari sa mga sumunod kay Jesus after his resurrection. Pero isa po sa pinakaunang martir, pagkatapos po ng kasulatan ng New Testament, after sabihin po natin, pagtatapos ng canon, yung buong libro ng Biblia, panahon ng mga New Testament, sumunod sa mga apostol, yung tinatawag na apostolic fathers. Isa po rito si Polycarp. Okay, Polycarp. Si Polycarp po ay tinuturing or kilala na disipulo ni Apostol Juan. The Apostle John. Disciple po si Polycarp. Okay? At si Polycarp ay kaibigan po ni Ignatius, isa po ring Ignatius of Antioch, isa rin pong apostolic father during their time, at si Polycarp ang mentor ni Irenaeus. So, connected po ito sa mga katuruan ng mga naging apostol na talagang actual nilang na disciple. Sila, Ignatius, Polycarp, Irenaeus ay namatay po, namatay po sila bilang mga martir. Pero namuhay po sila kasama sa panahon ng mga eyewitnesses ni Jesus Christ and all His works. Ibig sabihin, kung ako po ay namuhay sa panahon ni Jesus, ako yung eyewitness. At nung nawala na si Jesus, namuhay na ako kasama nila Irenaeus, nila Polycarp. At isa sa dokumento ni Polycarp ay yung letter of Polycarp to the Philippians, translated into English. Document po ni Polycarp, no? Naitala po roon yung kanyang mga sinabi nung siya ay nililitis ng mga Romano. So siya po ay nililitis din po. At sa kanyang paglilitis, hindi again threat yung Christianity sa Rome during that time, pero ang threat po sa kanila ay yung revolution na pwedeng mangyari. So they want to stop Christianity by stopping the influencers. So sino po yun? Isa si Polycarp. So what we want you to do is to revile Jesus, recant the faith that he is indeed the Messiah, let's say, and then everything will, kumbaga, magkakaroon ng kapayapaan dito. Kung hindi, ikaw ay mamamatay. Paano po siya namatay? If the people during the time of, at the setting of Jesus crucify him, ito po, isunog siya at the stake, burn him at the stake. At alam niyo po, hindi po siya masunog-sunog. Hanggang siya ay tuluyang sinaksak na lang. Hanggang siya ay tuluyang namatay. Pero isa po sa magandang, hindi matatawarang ehemplo ay si Polycarp. At nung siya ay sinasabihan na itakwil si Jesus, ito po yung naging tugon niya. Naitala po ito sa dokumento. No? Sabi po niya, for 86 years, so namuhay siya for 86 years, I have been his servant, and he has done me no wrong.
How can I blaspheme my King who saved me? Sa buong buhay ko, walang ginawang masama sa akin yung aking hari. And me being a servant, wala akong nakita ng mali na ginawa sa akin. How can I blaspheme my King and my King who saved me? Hinarap ni Polycarp ang nararapat na hatol sa kanya kaysa itakwil niya ang kanyang Diyos at tagapagligtas. If you will burn me, if you will kill me or murder me, so be it. But I cannot blaspheme the King who saved me. Alam niyo po ba na si Polycarp ay naging bishop ng Smyrna? Ngayon po ay nasa area ng Turkey, Anatolia. Sa kalahating taon ng buhay niya. Sa buong taon ng buhay niya, kalahati nito, siya ay naging bishop ng Smyrna. And one of the churches na nasulatan sa Revelation ay yung church ng Smyrna. Na si Jesus mismo yung parang naghahayag ng mga salita through the angel sa mga nangunguna dito. And I want us to hear the words of this prophecy dito po sa Church of Smyrna in relation to Polycarp being the bishop during that time. Revelation 2:8-11, it says, "And to the angel of church in Smyrna write, the words of the first and the last, the Alpha and the Omega, who died and came to life. I know your tribulation and your poverty, but you are rich, and the slander of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation." And this is the word, "Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death, which is the judgment of hell." In the words of Christ to the church of Smyrna, Polycarp, like being the bishop half of his life in this church, lumalabas po na tinayuan ni Polycarp ang tawag na ito ni Jesus. At tunay na nagsilbing inspirasyon sa lahat ng mga mananampalataya, gaya mismo ni Jesus. Kaya ito po ang panawagan natin sa bawat isa. Kasama po ng mga nauna sa atin, at para sa mga kasalukuyang mananampalataya, at mga kasalukuyang mananampalataya na humaharap din po sa persecution, nakaiba sa sitwasyon natin ngayon, at para sa mga susunod pa sa atin na henerasyon, mga bata, let's say, at para kay Jesus, na tunay na ehemplo ng katapatan ng Diyos, naway maging totoo sa atin ang mensahe sa umagang ito. That confessing Jesus is the Christ, again, exposes those who resist it, yet suffering in their hands testifies its truth. And last words, just like what Jesus said to the church in Smyrna, "Be faithful unto death." Let suffering testify. Tayo po'y manalangin.